Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, "Bakit po ninyo dinadaan sa talinhaga ang inyong pagsasalita sa kanila?" Sumagot siya, "Ipinagkaloob sa inyo na malaman ang lihim tungkol sa paghahari ng Diyos. Ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig, ngunit hindi nakaririnig, ni nakauunawa. Natutupad nga sa kanila ang hula ni Isaías na nagsasabi, "Makinig man kayo ng makinig, hindi kayo makauunawa. At tumingin man kayo ng tumingin, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga ito. Mahirap makarinig ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung di gayon, di sinsanay nakakita ang kanilang mga mata, nakarinig ang kanilang mga tainga, nakaunawa ang kanilang mga isip, at nagbalik loob sa akin, at pinagaling ko sila," sabi ng Panginoon. Mapalad kayo sapagkat nakakikita ang inyong mga mata at nakaririnig ang inyong mga tainga. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at matutuwid na tao ang nagnasang makakita sa inyong nakikita, ngunit hindi ito nakita. At makarinig ang inyong naririnig, ngunit hindi ito napakinggan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa humilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama po kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Narinig natin sa ating ebanghelyo na tinatanong ng mga alagad si Jesus kung bakit dinadaan niya sa talinhaga ang kanyang pagsasalita o pangangaral. Napansin niyo ba yon? Bakit ba itong si Jesus tuwing nangangaral, tuwing nagtuturo, gumagamit ng mga kwento? Napansin niyo ba yon? Yung mga nandito nga kahapon, sige nga, ano yung talinhaga o yung kwento ni Jesus? Tungkol saan yon? Talinhaga ng ano no? Yon, paghahasik ng binhi. Yes. Atras nga tayo ng kaunti. Konting backstory lang para maunawaan natin ang konteksto. 'Di ba? Kahapon si Jesus nagturo. Ginamit niya ang talinhaga ng manghahasik. At pinagnilayan natin kahapon kung paano maging mabunga sa buhay. Paano maabot ang pangarap? Diba? Nagdagdag pa nga ako ng kwento. Tapos inalisan ako ng 2 sakristan, diba? Kwento. Kaya ganun ang ginagamit ni Jesus para makarelate
makaunawa ang kanyang mga tinuturuan. Maaring isipin ng iba, tinatago ni Jesus ang katotohanan sa nakararami, kaya talinhaga yung kanyang ginagamit. Pero hindi. Sa katunayan, tinuturuan niya ang mga tao sa paraang kanilang mauunawaan. Sa paraang meron silang kaugnayan. Gaya ng talinhaga ng manghahasik, ang pagtatanim ay may kaugnayan sa mga tao noon. Dahil yun ang kanilang kinabubuhay. Di ba ganun yun? No? Kapag nagkwento ka, ay, oo, Father, nakaka-relate ako. Kasi parehas kayo ng kwento. Di ba? Pag naggamit ako ng kwento ng pagtitinda, sino makaka-relate? O di syempre, yung mga nagtitinda, yung mga vendor, di ba? O kapag nagkwento ako ng tungkol sa ospital, panggagamot, sino makaka-relate? O di ba, syempre, yung doktor ganun di ba? At yan yung ginagawa ni Jesus. Gumagamit siya ng kwento o talinhaga na makaka-relate tayo. Mauunawaan natin. Sadya lang minsan, mahirap pa ding maunawaan ang isang bagay. Lalo na kapag ang isang tao ay hindi bukas. Hindi bukas matuto o sarado ang isip, mata, tainga, at puso. Kaya nga ang sabi ni Jesus, nagsasalita ako sa kanila sa pamamagitan ng talinhaga, sapagkat tumingin o tumitingin sila, ngunit hindi nakakakita, at nakikinig sila, ngunit hindi nakakaunawa. Sa madaling salita, sarado ang paningin at ang pandinig. Kaya hindi nakakaunawa. Hindi ba't parang ganito din sa ating buhay? May mga pangyayari sa atin na hindi natin nauunawaan. Parang talinhaga, ika nga. 'Di ba? Hindi mo maunawaan kung bakit ka naghihirap. Hindi mo ba maunawaan? O ikaw ang may gawa? Hello? Minsan, no? Hindi natin naunawaan ang nangyayari, pero ang totoo, tayo naman ang may gawa. No? Hindi mo maunawaan, ba't ka nagkasakit? Tanungin mo muna, ano bang kinain mo? Hello? Ano bang ginawa mo? Hello? Kung ikaw ay nagka-cancer at hindi mo naman alam, maaring mayroong tinuturo. Pero kung ikaw ay may sakit sa baga, pero dahil sigarilyo ka ng sigarilyo, huwag ka na magtaka. Ikaw ang may gawa. Pero di ba minsan ganon, di mo naman alam ba't nangyari, ba't naghiwalay, o ba't nawalay, bakit ka bumagsak, ba't nasaktan, ba't iniwan, ba't nabigo, ba't nawalan, ba't nagkrisis. Sa mga panahong ito, parang ang hirap buksan ang ating mga mata. Ang hirap buksan ang ating mga tainga sa plano at turo ng Diyos. Wala tayong makitang dahilan, kundi ang ating pagdurusa. Wala tayong marinig, kundi ang ating mga sariling daing. Hindi ba ganon? Alam nyo, naalala ko, yung kwento noong nalugi yung negosyo namin, hindi naman namin gawa iyon. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung anong ginawa ng magulang ko. Pero ang alam ko lang, nalugi kasi may kompetisyon. Gano'n naman talaga sa negosyo. Natalo dahil meron ng mas bago. Natalo dahil meron ng mas mura. At hindi pa kami mulat. Hindi namin maunawaan kung bakit nangyari ang yon. Sanay ka lang dati, ang ganda-ganda naman ng daloy. Dati, okay naman. Dati, mabili naman. No? Di ba ganon? Hindi mo alam. Isang araw, nawala. Ang hirap maunawaan.
ang hirap maintindihan. Maraming tanong, maraming reklamo, maraming daing. Pero tuloy lang ang buhay. Tuloy lang ang buhay. At kung babalikan ko ang nakaraan, ngayon, naunawaan ko na nga kung bakit ito kailangan mangyari. Noon, wala, sarado ka. Bakit ba ganito? Ang hirap. Ba't ba ganito? Nawala. No? Kasi sarado. Saradong mata, saradong tainga. No? May mga nag-a-advise pero hindi mo maintindihan. Naririnig mo lang pero wala kang maintindihan. 'Di ba? May mga nagtuturo, naririnig mo pero hindi mo magets. Pero ngayon, naintindihan ko na kung bakit kailangan mangyari. Ngayon, nauunawaan ko na. Kaya nga, kapag merong taong naghihirap, nalugi, bumagsak, pwede kong turuan. Bakit? Kasi napagdaanan namin. Pwede kong gabayan. Bakit? Kasi naranasan namin. Yun lang, kung mulat, kung bukas yung aking tuturuan. 'Di ba ganon? Hindi mo matuturuan ang isang taong sarado. Hindi mo matuturuan ang isang taong ayaw makinig, ayaw umunawa. Parang teacher, no? Mamamaos lang yan, pero sa huli, walang natutunan. Tingnan mo, grade 6 na, hindi pa marunong magbasa. Bakit? Kasi sarado. Pero, ang galing mag-cellphone. Diyan ako nabibilib no? Nabibilib ako sa mga ganyang bata, no? Hindi marunong magbasa, pero, nagtitext. Pero, cellphone ng cellphone, sa games, ang galing. Pero, hindi marunong magbasa. Bakit? Sarado. Pagdating sa mga aralin. Pero pagdating sa computer, sa cellphone, yan, bukas. Napansin nyo ba yon? Diba? Anong tinuturo? Maging bukas. Buksan ang mata. Buksan ang tainga. Buksan ang puso para sa mga pangaral at turo ng Diyos. Sigurado, anuman ang ating pinagdadaanan, meron tayong kahahantungan. Dahil ang Diyos gumagabay, gumagawa ng paraan. Kung di pa bukas ang iyong mata, kung di pa bukas ang iyong tainga, huwag ka mag-alala. Isang araw, bubuksan yan ng Diyos. Mga kapatid, hindi lahat ng bagay at pangyayari sa buhay ay mauunawaan natin. Pero hindi ibig sabihin, wala itong dulot sa atin. Kailangan lang maging bukas. Ang mata para makakita, ang tainga para makarinig. Dahil sa pagiging bukas, natatanggap ang plano ng Diyos. Amen? Amen.